Si Kristo mao ang balaang Dios nga nagpakatao. Unya sa dihang iyang gipuy-an si Maria sa iyang kasing-kasing o sa iyang taguangkan, si Maria nahimo sang balaan. Unya kay si Maria wa man gilansang sa cross, si Jesus na may gilansang sa cross alang sa katubanan sa planos Ginoo sa atong kaluwasan. Ang kinabuhi nga balaan di man mo padayon basta wa say balaan nga magpabilin nga konkreto ba. Mao tong gibilin ni Jesus si Maria nya si San Juan kaning iyang pinalanggang disipulo mao'y nagrepresentar natong tanan aron mahimot ang mga anak ni Maria. Unya maliwat sa tang Maria nga mahimong balaan. Dili nga imong tupad na balaan ka. Tingnan ko. Kanang wa mulingi murag di na balaan. Unsa man ang balaan? Kanang tao nga way sala. Kinsa man tawhana ang way sala? Una, kana gyung tao nga kamaong moangkon sa iyang sala. Kanang kamaong mopaubos ba atubangan sa Ginoo. Ug mao nay usas kinaiya ni Maria nga dili gyud mabuntog sa yawa. Kay si Maria mapaubsanon kayo atubangan sa Ginoo. Moingon ra gyud siya matud pa diri sa atong salmo. Miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo, ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunobos. Dili siya mao'y manunobos, di siya mao'y manluluwas. Giangkon gid ni Maria nga siya ubos ra gyud nga sulugoon. Kita kusog makitang magpakaron ingnon na kita'y manluluwas, no? Ikay muluwas sa imong health, mao nang magtigom jud kag kwarta, kay para gyud mahilti ka. Ikay muluwas sa imong mga anak, kay ginikanan ka, munang di jud ka mosugot, mamamatay, magsige jud kag imong simbako, ayaw lang taon, kay gagmay pa akong mga anak, unsa na lay kaugmaon ani nila. Mao ni ato. Ang ato din siguroon, sama sa gibuhat ni Jesus, ibilin ang imong gimahal ngadto sa balaan. Kaya kinsa naman ron ang balaan? Ang simbahan. Si Maria wa naman din pero ang simbahan, mauna gyud ang balaan. Holy Catholic Church. Munang gibutang diri sa atong unang pagbasa, ani ana ang Pinoy-anan sa Ginoo, tipo nas katawhan, ang bag-ong Jerusalem. Balaan, nagilak-gilak, mura kuno og asawhonon nga andam nang musugat sa iyang pamanhonon. Kabantay mo anang mga bride, bisan ko ka nang nagpuyo-puyo na. Ano bang, sige nang tinukhangay ba, pero inig, kuha na inig kasal, bago ginasilag naong. Siladaan mga ginadiyang pultahan. Brito, kaya ginaporting din tutag yung naong, inigpaso na dali. Nga naman, kay akong ihatag ang akong beauty ngadto sa akong pamanhonon. Nya kinsa may pamanhonon sa simbahan? Si Kristo. Tuan na naglingkod sa langit. Mao na nga ibilin ang imong anak, ibilin ang imong kaugalingon ngadto sa simbahan. Yang sa man pagbilin sa mga bata nga ni simbahan, patay pari ug atiman ana. Di ba? Unsa ang pagbilin? Itudlo, unsay gitudlo sa simbahan mo nang doon na taroy Flores de Mayo. Sige kita katekesis, kada gina Mayo, pahinungod na sa mahal nga birhen. Itudlo ang doktrina sa simbahan, dili itudlo lang ang pagpangwarta, dili itudlo lang ang paggraduate o kurso nga gitawag nato academics. Itudlo sad ang moral spiritual doctrines, moral spiritual laws, mga balaod nga makapanindot sa atong kalag. Ngayon nga imong tupad. Ina sige kagtuman sa balaod sa Ginoo. Na, ina. O siging supak-supak. Boy, kasagaran na to, kusog kayong mutuman sa balaod sa tao. Labi ng balaod na kinahanglang beautiful yung ka, maunang kuluri ginang buhok, kiskisi ginang kilay, hamisa ginang naw, ganahan, kita anak mutuman. Kinahanglang slim yung ka, dili kalusyang tanawon, maunang ayaw panganak og daghan, nana ba? Pag jogging yun kay, pag sumba yun kay, healthy yun ka, ana. Mauna, balaod man na. Musayog yung mata kay mag-jogging yun kay ang akong health pero wala pa karosaryo, wa gani simba-simba, wa gani mubasag Bible, gapuyo-puyo pa gani, gasigi pa gani og tinukhangay way mga kasal. Nya magpa-healthy, magpa-sexy, gisupak ang balaod sa purity, virginity, unsa pa na diha generosity, humility, love, pagka forgiving, unsa pa na diha merciful, gipangsupak na nato, dumot, gubat, hala binungulay pero siging pangayo og health. Pero ang mga kalag patay na hapit tungod ang away, wa nay tagdanay, napay kasong yatiman, nitakod pagyud ang batasan ngadto sa mga pag-umangkon, mga anak ug mga apo. Mao pay ni padayog kaso ang mga apo tungod sa yutang giilog, didto pas mga apuhan. Nya, unsa man na? Kinahanglan tang mahimong balaan. Una, usas ato dining pamaagi na mahimot ang suod sa simbahan, kining ato mga palit-palit og slots. Kabantay mo? Tanan gyud nga magsigig palit og slot, malipayon, gaan ang kasing-kasing. Nya kung doon na sila mga kaaway, maguli sila. Lagi. Daghan na kay ni testimoniya na ko ano din adyo ko magyaw-yaw pa dir. Ako na yung gipasaylo ang akong igsuon. Pero ngano kano nga pagpalit na kog slot, nausap man akong una-una. Kay ni abli man ka, ni open man ka sa imong kasing-kasing. Ni open ba ni abli, di nisod ang Ginoo sama ni Maria, abli kay siya kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagmalipayog diha sa Dios nga akong manunobos. Nisod ang Ginoo niya. Pero masulubon ka kasing-kasing, sirado na. Di kasud ang Ginoo, di ihatag nimo. Ni abli jud ka. Mo na gitawag og ang generous person, open ang heart, open ang wallet. Generous person ba? Pero kanang mga taong daw, close ang heart, close ang wallet, ang naon sa kusmon.
Naing na din, kumusta mga wallet nimo? Open. Ako nagmisa karon sa kasaulogan sa pista dito sa Kapilinya, di Fatima, ganihang alas 5. Nya ako silang gipahinumduman na kining Kapilinya natukod ni tungod sa atong pagigugmaay. August 8 ni sugod tag baligya og slot katong Mother Mary's Healing and Deliverance MHD na tag 1,000 per slot, ni baligya tag 29,000 manting ito 29,000 ka kaning slots na tag 1,000. Nya pagka October 2 2021, mga 2 months lang, na-raise na nato ang mga 30,000 ka slots ang atong halin. Ngunang naparog dayon ang kanang Kapilinya, ang chapel. Nya, pagka January 19, nag-raise na sa tag funds nga 10 million para sa consecration ceremony pagka April 4, 2022. O duha lang sa kabuan pagka March 13, from January 19 to March 13, 2022, na-raise po nato ang 10 million kapin. Nakaroon na ibagong project ang Kapilinya, part 2, ang pag-landscape o pag-develop sa grounds. Mga 98 or 99% na ang pagkahuman. Unya, gireporto ni Bishop Ruben kaganiha, ang total cost sa project based sa contract nato 24 million. Nya katulad ng atong Kapilinya pagtukod o katong consecration, ni sobra da ito na ada ito excess na 13 million. Oh, mo to ilang gigamit, mo ilang giuna og bayad. So 24 minus 13 pila? 11. Nya karon as of kaniha, naka-raise na sila og 5 million sa ginagmayng kuan. So na-analyze 6 million. Yan ingon sila, Father Sean, pwede mo na sa ning i-appeal sa imong slot. Kay ato ning tiwas og bayad ang 6 million. Kamo, ganahan mo? Muna akong gikomit. So duha na roy atong slots. Ang bago para ni Mama Mary, ang Mother Mary's Healing and Deliverance na tag 1,000. Kay specialized pang gining 1,000 na slot dito. 6,000 ang atong ibaligya nga slot starting today. Nga first come, first serve. 6,000 na biya na, pila rin pagkahulot na. Kaning month of Mother Mary ba, kaning May, palit na mong tag sa kaslat, na tag 1,000 per slot, 6,000 rasad, kabuok pa slots ang atong ibaligya. Mga igsoon, ang mahal nga Birhen Maria, malipay gina siya kung gamito nato ang atong katakos o ang atong kwarta para sa simbahan. Ang sukli ni Mama Mary kanato o ang sukli, practically sa mga santos, nato, mao ang tinuod na grasya, material o spiritual graces. Labi na gyud, protection against the evil one. Dili protection tingali sa death. Sa iyo namatay si Jacinta o si Francisco. I think si Jacinta namatay 6 years old or 7 years old. Unya si Jacinto, si Francisco 5 years old. Namatay na siya. Pero mo na sila youngest ng mga saints. Pero paano sila? Santa na. Oh, di ba? O santo. Ano man, ang proteksyonan ni Mama Mary ang ato gyung kalag. Karon sa gisaulog sa Mount Carmel, those Carmelite, ang ilang ika-75th sa ilang existence din sa Cebu. O, kanang bronze scapular, kanang iana na to, protection niya po na against the evil one. Basta, musunod ta ni Mama Mary ang iyang pagka-humble, pagka-servant sa simbahan, o ang iyang pagka-generous, na bisan gani ang iyang anak, na bugtong iyang gihatag for our salvation.